Good day po sa inyong lahat. Maraming salamat po una sa ating Panginoon at sa lahat ng mga nanalangin po sa akin sa pagpunta ko po dito sa UK. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa kaligtasan, patnubay at ng kanyang espiritu ay hindi po ako iniwan, na siya po ang tangi kong kasama at wala na pong iba. Marami pong salamat. At sa ating mahal na Bishop Sir Dan Apolinaria, salamat po sa Panginoon, sa kanyang buhay, sapagkat maganda po ang naging resulta ng aking buhay. Nang ako po ay nag-aral ng salita ng ating Panginoon, at ako po ay namuhay ng maayos, at ako po ay dinala ng ating Diyos dito po sa UK. Marami pong salamat. At sa lahat po ng nanalangin sa akin, mga kapatiran, pamilya, mga kaibigan, marami pong salamat at patnubayan po kayo ng ating Panginoon sa Kristo. At meron po akong video sa inyo at nawa po ay maintindihan natin ito at maalala natin at nag-iisang Diyos na Espiritu ng ating buhay. So, hinango ko po ito sa John 14:25 and 26. Ang sabi po dito, all these I have spoken while still with you. But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you and everything I have to you. Sabi doon, no? Pinapaalala ng Panginoon. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo muna yumuko at tayo rumispeto sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po ng marami at sa mga oras na ito sa katahimikan po dito sa aming lugar. Salamat po sapagkat binigyan mo po ako ng pagkakataon makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, ikaw po ang Santong Espiritu na magsalita po sa akin sa mga oras na ito. Bigyan mo po ako ng karunungan at ingatan mo po ang lahat ng mga tao na makikinig ng iyong mga salita. Nawa po, Panginoon, ay makapasok ito sa kanilang puso at gawin niya ito sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, at sa lahat po ng mga nagawa naming kasalanan, hiningi po namin ito ng kapatawaran. Salamat po ng marami, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, sa pagtubos mo ng aming mga kasalanan. At patuloy ka pa rin gumagalaw sa aming buhay at iningatan mo kami bilang iyong mga anak. Salamat po, ingatan mo po ang buhay ng mga bawat isa, maging ang aking mga pamilya sa church, pamilya, Panginoon, na ingatan mo po sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Diyos at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ang sabi, si Jesus ay naghahanda ng umalis, babalik sa Ama, si Jesus, no? Kaya iniwan niya ang kanyang mga alagad, iniwanan niya ng pangako ang kanyang mga alagad na hindi sila mag-iisa bilang mga aliw or comforter or advocate na siyang nagpapaalala sa mga salita ni Jesus upang hindi makalimutan ang kanyang katuruan. Amen? So, nung una pa, kahit doon sa mga alagad ng ating Panginoon, iniwanan na sila bago umakyat ang ating Panginoon, iniwanan na sila ng Santong Espiritu na para magawa nila at magampanan nila ang ayon lamang doon sa mabuti na itinuro sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo. The Holy Spirit is our comforter and advocate. Ang banal na Espiritu ang ating tagapagtanggol, sabi doon. So, yung title po ng ating pinag-aaralan ngayon, God's Word and the Holy Spirit in Inseparable. Sabi noon, Tagalogin po natin, ang salita ng Diyos at ang Espiritu Santo ay hindi napaghihiwalay. Totoo po yan. Palagi po silang magkasama. Amen? Sabi, God's Word and the Holy Spirit in inseparable, no?
Letter A, Jesus was preparing his disciple for his departure. Sabi doon, inihanda na ni Jesus ang kanyang mga alagad para sa kanyang paglisan. Amen? Kahit nung una pa, sinabi na ng ating Panginoon. And number 2, He assured them that they will not be left alone. Tinitiyak niya sa kanila na hindi sila iiwan o na nag-iisa. Talagang ipinangako yan ng ating Panginoon at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ginagampanan ng Espiritu sa atin yan, kapatid. No? Sabi doon, the Holy Spirit will be their helper. Amen? Sabi doon, ang Espiritu Santo ang magiging tulong at gabay nila. So, nangyari po yun mga kapatid, kaya po yung sila ay nangangaral ng salita ng ating Panginoon na andoon ang Espiritu. So ano ba yung Espiritu? Marami nagtatanong mga kapatid, kung ano ba yung Espiritu, mararamdaman ba natin yun? Ano ba yung mangyayari? Ito ba ay feelings lang na o napapakita ba siya? O nahahawakan ba siya? Ang dami pong katanungan. So, ano ba ang ginagawa o ginagampanan ng Holy Spirit? God's Word in the Holy Spirit in inseparable. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang salita at ang Espiritu Santo. Amen? So sabi doon, conviction. Ano ba yung convict? Ano ba yung convict? Sinasabi nila, ano ba yun? No? Pagkaunawa o matinding paniniwala. Kasi ang Espiritu Santo, siya ang nag-convict sa atin na ipamuhay ang salita niya. Ang salita ng ating Panginoon. This is convict. No? Kinukonvict tayo ng ating Espiritu. Ang pagbabasa ng Bible ay hindi obligasyon, kundi reservation. No? Nagre-reserve po tayo ng Word of God para kung may nabasa tayo sa Bible, yun ang magre-remind sa atin. No? Yun yung magsasabi sa atin na, oh, bukas pala may simba. So, dahil nagbasa ka ng Bible, so, malalaman mo yun. Yun yung conviction ng Holy Spirit na sinasabi. Sabi pa nga doon, no? Sin or kasalanan. Sabing ganun. Ano ba yung ano ng kasalanan? Minsan din nila naiintindihan na makasalanan na pala sila pero wala silang pakiramdam. Sabi, nakagawa ka ng kasalanan, yun ang pagpapaalala sa iyo. And this is a truth of the Holy Spirit. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, kapatid, yun yung magpapaalala sa iyo. No? Yun yung tunay na Holy Spirit. Danger or dangerous not to read the Bible. Yun yung, ano yung danger? Ano yung pinakamapanghanib na mangyayari kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, kapatid? Ano mo kung ano mangyari kapag hindi ka nagbabasa ng Biblia? Alam niyo po kung ano yung mga taong hindi nagbabasa ng Bible. Alam niyo na po yun, mga kapatid. Ganito po ang sasabihin nila. Sabi ng Holy Spirit. Anong sabi ng Holy Spirit? Delikado po yung kapatid. Dahil ang sabi niya, sinabi lang daw ng Holy Spirit. So, paano niya nalaman? Naramdaman ko eh. So, yung Holy Spirit, hindi lang yun nararamdaman. Sabi niya daw, naramdaman niya at narinig niya. So, well, brothers and sisters, dito po nanggaling ang mga maling katuruan. No? No, explain ko po sa inyo. The guidance of the Holy Spirit show God deeds. No? Ang gabay ng Espiritu Santo ay nagpapakita ng mabubuting gawa, hindi sa nararamdaman. No? Hindi lang doon, kapatid. Ang guidance ng Holy Spirit kapag may problema siya o nagkakaroon siya ng mga kung ano-anong mga pag-iisip, no? Hindi yung nararamdaman niya ang binabatayan niya. Ang binabatayan niya, kapatid, mga kapatid, ay yung laman ng Biblia. Dahil nagbasa siya ng Biblia eh. Na-convict siya. No? Yun, doon siya nakakuha ng salita ng Panginoon. Kaya niya naramdaman
ang Holy Spirit. Kaya lagi nasa Kanya. Malaki ang gampanin ng Holy Spirit, mga kapatid. Dapat galing lahat ito sa salita ng Diyos. Ang ginagawa natin dahil yan sa pagpapaalala sa atin ng Santong Espiritu. No? Kaya nga, ang hirap kapatid na kapag tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon o mga unbeliever, no, lagi nilang sinasabi yung mga maling natututunan at maling mga katuruan. Sinasabi nila, kinonvict ako ng Holy Spirit. Magsisimba ako bukas, pero Sabado pa lang puyat ka na, lasing ka na. Hindi yun ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, Sabado pa lang. No, Sabado pa lang ng gabi, inaasikaso mo na lahat ng mga pangangailangan mo. Excited ka. Yan ang Holy Spirit, kapatid, na hindi yan nararamdaman. Dahil yan ay nagbabasa ka ng Biblia, dahil nabasa mo, nakita mo kung gaano kahalaga ang pakikitungo sa mga mananampalataya. Amen? Hindi lang naisip mo na magsisimba ka, tapos pagdating doon, nandun ka sa dulong-dulo, nagtatago ka, nagchat ka, no? Ganun ka lang ng ganun kay bishop, kay pastor nangangaral. Hindi ka nagre-respeto. Paano mo masasabing Holy Spirit yan? Sinabi mo, kinonvict ako ng Holy Spirit, dinala ako sa church, nagsimba ako. Pagdating doon, tulog ka. Tulog ka, nakasandal ka pa doon sa pader ni bishop. So, hindi mabuti, hindi maganda. Amen? Ang Holy Spirit, kapatid, ginagampanan ito. Hindi to sinasabi lang. No? Dahil ang Espiritu Santo mismo ang nagtuturo sa atin at naglalagay sa puso natin kung ano ang dapat natin gawin. Kaya nga siya ang ating gabay. Basahin natin ang John 14:25-26. Sabi din, all things have spoken to you well while I still with you, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you, sabi ganon, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Sinabi na sa'yo, no? Grabe kapatid, ang may Holy Spirit, ginagawa ang mga bagay na espiritual, no? Ginagawa yan. Ano ba yung mga bagay na espiritual, no? Ibalik ang para sa Panginoon. Ano yan? Tithes and offering. Yan. No? Ano yung dapat mong ibalik sa ating Panginoon? Pinagpala ka na ng Diyos, kapatid. Pero pagdating sa church, hindi ka makapagbigay. Nagtatago ka na. Umaalis ka na. Umiiwas ka na pagdating sa tithes and offering. Amen? No? Hindi ka man nakikita ng lahat, nakikita ka ng ating Panginoon. Tapos sasabihin mo, convict ng Holy Spirit. Holy Spirit ko to, hindi mo na ako magbibigay ngayon kasi nagbigay naman ako kahapon. Amen? Kuripot ka. Hindi mo alam ang sinasabi ng Holy Spirit. Sinasabi mo lang yan na dinala ka lang sa church. No? Pero hindi mo naman ginagampanan yun. No? Ang sabi pa nga doon, sambahin ng Diyos ng Espiritu at katotohanan. Alam natin yan for John 4:23 and 24. Manalangin na walang patid. Thessalonian. No, nasa Thessalonian yan. Ano bang sinasabi niyan, kapatid? Dahil yan yung condition. Yan yung Holy Spirit na dapat ginagawa mo yan. Magpatawad sa mga tao na nagkasala sa iyo. Hanggang ngayon, ang tagal-tagal na ng kapitbahay mo, hindi mo pa rin pinapatawad. No? Nagiging plastic ka pa rin sa kanila. Tsaka ang hirap ng kapatid, sinasabi mo palagi na tumutulong ka sa kapwa mo. Kahit hirap ka na, pero sasabihin mo, ito yung sabi ng Holy Spirit. No, hindi po yun. Ang Holy Spirit, hindi ka pahihirapan, kapatid. Magamat tumutulong ka, magamat nanggagaling yan sa bulsa mo, o kahit anong bagay na ibinibigay mo sa kapwa mo, magaang dalihin yan. Maging ang pagbibigay sa ating Panginoon. Amen? Holy Spirit, no? Magsisimba ka, late ka. Sasabihin mo, kinukonvict ako ng Holy Spirit. Paano ka nakonvict ng Holy Spirit? Hindi mo nga pinaghahandaan ang mga bagay na espiritual, ang mga bagay na ginagawa sa ating Panginoon. Sabi pa nga dito, key roles of the Holy Spirit. Anong ginagampanan ng Holy Spirit? Teacher.
will teach you all things. Tinuturuan ka. May guru ka. Sino ang guru mo? Yung Holy Spirit. Kaya nga nandito tayo kapatid. Sinasabi may mga pastor, may bishop, may mga nangangaral. Huwag ka matulog. Makinig ka ng salita ng Diyos para maramdaman mo ang Holy Spirit. Pagka nagkakantaan sila kapatid, taas mo ang iyong kamay para maramdaman mo ang Holy Spirit. Hindi palagi ka na lang nakayuko. Palagi ka na lang nakatagilid sa pader. Hindi mo naiintindihan ang Holy Spirit, ang conviction ng Holy Spirit, no? Remainder. Ano yung remainder? Will remind you of Jesus' word. No? Naiintindihan mo yung pinapaalala sa iyo ang salita ng ating Panginoon. Paano mo maaalala ito? Ni hindi ka nga nagbabasa ng Bible. Ni wala kang alam. Ni isang verse hindi mo alam. Ni ang Bible, kung nasaan ng Genesis, hindi mo alam. Nasaan ng Exodus, hindi mo alam. Kasi kapatid, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Advocate, defense, strengthens, and comfort. Kino-comfort tayo ng ating Panginoon. Pinoprotektahan tayo. Ginagampanan niya kung ano yung dapat niyang gampanin para sa atin. Pero kapatid, tandaan mo, paano gagampanan yan? Kung ang paglilingkod mo ay malayo sa Espiritu ng ating Panginoon. Kung ang mga ginagawa mo ay hindi biblikal. Zero kapatid. Sinasabi mo lang sa sarili mo, this is the Holy Spirit. Pero hindi yan, pandaraya yan ang kaaway. Kaya sinabi ko po sa inyo, makinig kayo palagi ng salita ng Panginoon. Doon lang kayo sa katotohanan. Dahil hindi natin alam, pagdating ng araw, sinasabi mo, dito ko sa church na to. No? Dito ako sa church na to, palipat-lipat ka ng church kapatid. Sinasabi mo, andito ko dinala, dito ang Holy Spirit. No, hindi ganun. Tandaan nyo, sinabi ko, ang Holy Spirit, hindi ito damdamin. Amen? Hindi ito nagmumula dyan. Dahil sa nagbasa ka ng Biblia, dahil nasa sa ulo mo ang salita ng Panginoon, yan yung magpaparating sa iyo na itong mga ginagawa mo na ito ay tama at kasama mo ako. Amen? Yun yung sinasabi. Application for us. No? Ano yung ina-apply para sa lahat? I-apply po natin ito. Read and study God's Word and the Holy Spirit help us to understanding. In times of confusion in the Spirit gives wisdom. Sinasabi ko po sa inyo, nagbibigay ng karunungan ang Santong Espiritu. Anong karunungan? Karunungan na sinasabi mo na may Holy Spirit ka, pero hindi mo alam ang tamang gawain ng anak ng Diyos. Amen. Ano ba ang anak ng Diyos? Alam nyo dapat yan, kapatid. In times of confusion, and the Holy Spirit gives wisdom. In weakness, and He comfort and strengthens us. Amen? Nagko-comfort yan sa lahat. No? Inaano niya ang lahat. Kumbaga, isinasaksi mo at isinasaksi ng ating Panginoon ang lahat ng mga mabubuting bagay. No? Maging ang pagyakap, pag-comfort sa atin, kahit tayo may mga problema sa buhay, mararamdaman natin yan, kapatid, kapag ikaw, unang-una, alam mo ang salita ng Panginoon at nagbabasa ka ng Biblia. God's Word in the Holy Spirit is inseparable. Ang salita ng Diyos at ang Espiritu Santo ay hindi mapaghihiwalay. Totoo po yun, kapatid. So, dapat po naintindihan po talaga natin ang Holy Spirit. Kung paano binigyan ang mga alagad ng ating Panginoon ng Espiritu Santo bago siya umakyat, bago siya nawalan mo kasi sa langit. Kapatid, ganun din gawin natin. Kaya nga po, nandito ako ngayon kasi naramdaman ko po na yung ginawa ko po sa Pilipinas is kinumfik po ko ng ating Holy Spirit. Kasi po, palagi kong kinakausapan Diyos, maging nung ako po, ay hindi ko malaman kung saan ang aking church. Wala akong mother church. Tinataboy ako ng mga ibang church. No? So, na-filled ako, kapatid. Pero ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bigyan mo po ako ng tamang lugar. Maawa ko po sa iyong tupa
ako po ay maglilingkod sa iyo. Bigyan mo po ako ng mga tao na mag-aambrela sa akin. Payungan mo po ako ng iyong Santong Espiritu. Ano nyo nangyari po yung kapatid? Mga kapatid, mangyayari po kung ano po ang nababasa mong pangako dito sa Biblia. Gamitin mo ito. So, yun po ang katotohanan ng Holy Spirit. Ang ginagampanan po ng Holy Spirit ay yung mga bagay na mabuti na ginagawa mo sa araw-araw ng iyong buhay. Amen? Mag-conclusion po tayo. The Holy Spirit is a God's living presence in us. He teaches, reminds, and strengthens us so that we can live according to Christ's words. Amen? Ang Espiritu Santo ay buhay na presensya ng Diyos sa atin. Siya ang nagtuturo, nagpapaalala at nagpapalakas upang tayo ay makapamuhay ayon sa salita ng ating Panginoon. Doon lang po tayo at hindi na po tayo lalagpas doon. Amen? Kapag po tayo ay lilagpasan po natin yun, tiyak nasa maling katuruan na po tayo. Yun lang po at marami pong salamat sa lahat ng naniniwala sa ating Panginoon at magtitiwala pa at magtitiwala. Ako po ay nagpapasalamat sa mga tao na nakakaunawa at congratulations po sa mga tao na may Holy Spirit na totoo na hindi ito nararamdaman. Ito po ay sinasamuhay. Amen? Marami po ang mga Kristiyano na gumagawa niyan. Pero nawa po ay wag po natin gawin itong maling katuruan. Amen? Salamat po sa lahat at patnubayan po kayo ng ating Panginoon at pasensya na po sapagkat ito po ay minadali ko no? Maging ang mga nakalagay dito ay pero ito po ay tama, ano? Wala pong nadagdag at wala pong nakulang. Lahat po to ay salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa lahat po ng aking nasasakupan, sa pamilya, at sa lahat po ng mga nagmamahal sa akin. At sa mga hindi rin po nagmamahal sa akin, mahal ko po kayong lahat, mga kapatid. So, brothers and sisters, nawa po ay pagtumbayan kayo ng ating Panginoon at ingatan kayo sa araw-araw ng iyong paglalakbay at pagmiministeryo. Sa lahat po na nakakaunawa ng salita ng ating Panginoon, congratulations po. Salamat po ng marami at mabuhay po at ingat po kayo palagi dyan. Shalom.